Sir, reaction lang po, yung flood control po, isa sa mga naging topic po sa SONA. In fact, parang first 2 minutes it was mentioned and may allude na malapit na daw masampahan nga po ang dating speaker. Dapat ba ganun lang ang narinig natin? Dapat ba yung malapit ng sampahan, hindi man lang binanggit ang pangalan kung sino yung former speaker? Maraming former speakers, di ba? So, yun ba ang inaasahan ninyo na sasabihin lang? Kasi talagang dapat nating hanapin talaga ang punot-dulo ng pangyayari ito. Ngayon, kung halimbawa ito'y napakalaging mensahe para sa ating bansa, dapat lang ba ganun lang sila? Ito ang pinakamalaking pagnanakawan sa ating kamangbayan. Hindi ba higit doon ang dapat na inaasahan nating lahat? Lalo na kayo sa media, kayo po ginagamit ng ating mamamayan para malaman nila ang nagaganda. Ano ibig sabihin ng SONA? Pagtalakay sa kabuuan kalagayan ng ating bansa. Sinalakay Martin Romualdez. Ilan ng testigo kayo nakakaalam? Ano ba ang date ng complete affidavit na unang ibinigay kay Martin Romualdez? Abril 2026 pa ang date nun. Yung ibinigay na complete affidavit sa amin, May 15. Sa mga tweet, nauna ng isang buwan yun sa kanya. Tanungin ninyo ang ombudsman. Meron na bang ibinigay na counter affidavit si Martin Romualdez? Kailangan itanong nyo sa kanya. Nauna ng isang buwan yun kaysa sa akin. Bakit ngayon sasabihin ng presidente na sasampahan na siya? Di ba nyo itatanong kung siya ay nagsubmit na ng counter affidavit? Di ba mahalaga sa inyo na malaman nyo kung meron nga? Kasi kung wala pa siyang counter affidavit hanggang ngayon, Abril pa yun eh. Sa mga tweet, paso na yun. Kung nakapag-submit siya, halimbawa, bakit wala pang resolution? Ito yung mahalagang tanong na dapat hanapan ninyo ng sagot. Nauna siya ng isang buwan. Ngayon, wala akong makita. Baka sakali, nag-submit siya ng counter affidavit. Kung hindi naman nag-submit, default na siya. Dapat meron ng resolution, dapat meron ng information. Kung wala, bakit? Senator, may plan. So sir, ano daw po yung ganap? Preliminary conference for what case po yan? Remarking lang yan. Remarking po. Parte ng processes ng court yan. Para sa ganun, makatipid sa oras. Para alam na natin ano ba yung mga ipipresent na evidence ng magkabilang panig. Sir, bakit po required po yung attendance po ng accused for this pre-marking? Kasi usually po, hindi na po nire-require. Ano po ba ang kaibahan dito? Actually, hindi naman kami record kasi nung huling hearing, sinabi na narinig namin, pre-marking lang naman ito. The accused are not even required to be present, except kung gusto nila voluntarily. Kaya nga ako, alam ko pre-marking ngayon, hindi naman kami kailangan pumunta. Itong tatlo, nandun na sa, parang sila, na-require, pagkatapos pinalikan ako, sabi ko, nakita nyo naman, nandiyan lang kami, hindi man kami tatanungin. Kung sana nakatipid tayo ng gasolina. Diba? Sir, so far po, kamusta po kayo ngayon sir na gumulong na po yung process po dito sa Sandiganbahan regarding nga dito po sa ina-allege sa inyo? Ako sasagot. Doon sa kwarto niya, napakainit. And, ay, dito? Ito. Ay, hindi, sitwasyon mo niya sa kwarto niya. Mainit yung kwarto niya. And kung ka nagulat, si Manny Punuan, nandun pa rin sa ospital, 2 buwan, sa 1 linggo lang. And siyempre, senador naman si Senador Marcoleta, parang masyadong deprived ang taong bayan dun sa boses niya, lalo dun sa impeachment process. Hindi ako nalulungkot na ang kalagayan namin ay ganito. Kung makikita niyo yung suit namin, nakalagay PDL, ang ninyo ibig sabihin nun. People deprived of liberty. Persons deprived of Persons deprived of liberty. Siyempre malungkot, di ba? Hindi naman normal yung nangyari sa amin. Ako bilang isang senador na maraming gagampanan katungkulin. Ang dami kong gustong ibulgar. Alam niyo naman na ayaw kong iwanan yung flood control scandal.
at meron pang impeachment trial na nagaganap. So hindi nyo maiaalis sa akin na maisip ko talaga na itong nangyari sa akin, lalo na mas politically motivated. Ang katwiran ay dalawang bagay para hindi ko na gampanan ang tungkulin ko para malaman ng taong bayan kung sino ba talaga. Mag-file ng motion para maka-attend po sa impeachment proceedings. Meron akong final na manifestation sa Senado. Doon ay inilahat ko ang katwiran na likal kung bakit kailangan humanap ang Senado ng kaukulang pamamaraan para si Senator Jinggoy at ako ay makapag-participate sa nagaganap na impeachment trial. Senator, how Ang aking confident pagkakakulong dito ay hindi nangangahulugan na hindi na ako senador. Ang pagkakakulong ko dito hindi nangangahulugan na nabawasan na yung number ng 24 na senador ng ating bansa. Nananatili yun at kahit kailan hindi yun ma-alter. Pwede lang palitan yung 24 kapag may namatay, kapag may nag-resign o napatungan na hindi niya na kayang tupdin ang kanyang tungkulin. Maliban sa tatlo na yon, wala na. So nananatiling bilang ng Senado 24. manifestation? Wala pang akong na-receive na sinususpindi ako eh. Mangyayari itong kautusan na to sa Senado, hindi sa Korte. Kasi senador ako eh. So dapat, bilang tulong nyo na sa amin, i-follow up ninyo yung manifestation. Sapagkat alam ko, iti-take up ng Senado yun at ng impeachment court. If ever po i-take up ito, Senator Vale, ang measure po ba na gagawin parang via video conference? Nasa sa kanila yun, sapagkat sinaid ko lahat ang mga legal basis kung paano katungkulan ng Senado na humanap sila ng paraan para kami, kahit sa ganitong kalagayan, makasali kami sa isang ongoing impeachment process. Senator, Okay. may know what date po na-submit tong manifestation na to? Ha? What Anong date date? po Na-submit na-submit yung manifestation niyo? Ano bang araw? Ngayon? 28, sir. Tuesday. Hindi ko, 4 or 5 days ago. Alright po, mga around last Kayo nakakaon na. Dito pa. Sige po. Hanapin ninyo para naman magkaroon tayo ng balita ano na ang aksyon na ginawa ng aking mga kasama sa Senado. Okay? Thank you, Senator. Thank you.